nasasaktan, huwag nyo naman sabihin tumataba siya. Sabihin mo sa kanya, uy, ang taas na naman ng value mo ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, tumataas din ang value mo ngayon. Kaya kapag nagkukumustahan kayo, wag na yung pansinin yung yung edad, yung kanyang size, wag ganon. Pag pinapansin nyo, dapat, Reblor na, ang taas na naman ng value mo ngayon. Okay? Gusto nating maintindihan kasi na valuable tayo sa paningin ng Diyos. At kapag itinuring kanyang masterpiece, ibig sabihin talagang mamahalin ka. Kaya naman please, wag lang kung kani-kanino nakikipagrelasyon. Kasi mamahalin ka eh. Kaya hindi ka mahalin kasi ayaw mong ituring ang sarili mong mamahalin. O sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka kasi. Magpataba ka muna. Hindi, biro lang. Ikaw ay priceless, hindi lang sa pagkakagawa sa'yo. This is the great, nakaka-amaze itong realidad na to. Hindi ka lang priceless kasi ginawa ka ng Diyos, priceless kasi ka din kasi mayroong tumubos sa'yo. Dahil nung nagkasala si Adan at si Eva, ang value ng tao bumaba dahil sa kasalanan. Minana natin ang kasalanan na yon. Hanggang ngayon, lahat ng mga taong ipinanganganak sa mundo may minanang kasalanan dahil ng nangyaring disobedience ni Adan at ni Eva. Kaya naman, mayroong pagkakasangla ngayon tayo. Nakasangla pala tayo? Initially, nakasangla pala tayo sa dyablo. Dahil ng kasalanan, ito'y may sumpa na kamatayan, kaya yung kamatayan na yun, ibig sabihin, pakikiisa sa dyablo. Kaya nung nagkasala ang tao, tayo po'y meron ng pakikiisa sa dyablo. At yun po ay isang karapat-dapat na kabayaran ng ating pagsuway. Kahit ng ating mga naunang mga magulang. Yun po ang kapalit ng kanilang pagsuway. Kaya buti na lamang, hindi po pala tayo nananatiling nakasangla sa dyablo. Kasi may dumating na Panginoong Hesukristo na nagtigis ng kanyang dugo na ang pwede lang palang pangtubos sa atin sa kamay ng kaaway o sa kamay ng dyablo ay ang dugo ng isang Diyos. Kaya ganun kakahalaga kasi tinubos ka hindi dugo ng manok, hindi dugo ng tupa, ang ipinantubos sa iyo ay dugo ng isang Panginoon, ng isang Diyos, ng isang hari ng mga hari. Bumaba dito sa lupa. Kahit anong gawin ng taong pag-abot sa Diyos, hindi natin kayang abutin ng Diyos. Kahit pa magpatayo tayo ng building na kasing taas ng universe na ito, hindi pa rin natin maaabot ang Diyos. Kaya po ang Diyos mismo ang umabot sa tao. Paano? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya ikaw ay benepisyaryo ng pag-abot ng Diyos, ng pagtutubos ng Diyos. Amen? Kaya lalong nakikita ang value mo kasi ang dumanak na dugo at natigis na dugo ay dugo ng isang Diyos para sa iyo. Amen ba? Nakasangla daw tayo noon, pero ngayon, kay Jesus na ang buhay mo. At pagkatapos kang tubusin ng Diyos, again, tataas na naman ang value mo. Nung ikay nilalang, mataas na ang value mo. Tapos tinubos ka ng dugo ng isang Diyos, mataas na naman ang value mo. At pagkatapos mong tubusin, anong gagawin? Kailangan maitaas uli ang value. Sa paanong paraan? I-display ka lang? No. Kailangan kang i-deploy. Sabihin natin, deployment, not display. Laksin ng kaunti, parang mahina din eh. Deployment, not display. Ako po ay may nakitang isang magandang espada sa internet. Pakita nga natin yung itsura. No? Yan. Yang espada na yan ay gawa sa ginto, yung ibang bahagi, yung iba na may gawa sa mga mamahaling metal. At alam nyo ba ang espadang ito, pati yung kanyang kaluban o yung kanyang case, ay gawa rin po sa ginto. Ang mahal nito. At ito po yung Marengo sword na ginamit ni Napoleon Bonaparte. Noong siya po ay nagko-conquer in the early 1800s. Alam niyo ba kung magkano ito? In auction? Tanungin niyo naman ako magkano. Para mukhang interesado kayo. Dali, tanungin niyo ako.
4.8 million euros. Sa peso, magkano? Parang mga flood control din. 312 million pesos. Para lamang sa isang espada. Bibili ka ng 300, gagamitin mo ang 320 million pesos para lang bumili nito? Merong bibili. Bakit? May value eh. Ay ano bang ibig mong sabihin? Yan ba'y naka-display lamang? Kaya po siya nagmahal kasi ginamit ng isang kilalang tao. Yan po ay talagang maraming pinagdaanan na mga labanan at mga battles na napanalo through the life of this person. Kaya anong ibig kong sabihin? Ang nagpamahal sa espadang ito ay hindi yung kakinisan, hindi yung ginto niya. Ang nagpamahal dito, yung pinagdaanan. Yung mga bako-bako, yung mga napingkot, yung gasgas. Kaya gusto kong malaman mo, kahit na kay Lord ka na, sadyang may pagdadaanan ka pa. May magkakasakit, may mamamroblema, meron pang nai-scam. Buti na lang wala ditong nai-scam. Amen. Kaya huwag kayong basta magpapapasok ng pogi. Hindi lahat ng pogi ay pastor, merong scammer. Okay, buti na lang ang mga pogi dito ay pastor. Ano po ang puntos ko? Sinasadya ng Diyos na tayo'y dumaan sa maraming pagsubok at challenges. Hindi para pababain ang value mo, kundi para pataasin ang value ng iyong pagkatao. Palakpakan natin ng Diyos, come on. Hindi papayagan ng Diyos na matapos kang ma-born again, matapos mo siyang tanggapin, i-display ka na lang. Ay, diyan ka na lang sa Hindi ganon. Kaya ka iniligtas, kaya ka tinubos, kasi gusto ng Diyos gamitin ang buhay mo. Kaya nagkaroon ng ganito kalaking church, kasi may mga ginamit na tao. Amen. Ito po bang church na ito'y tumayo dahil nagpadala ang Diyos ng anghel dito at ang anghel ang naghukay? No, ang ginamit niya ay yung mga taong valuable na tinubos niya. Dahil sa tuwing tayo'y nasasaktan, kaya tayo merong mga wounds na pinagdadaanan. Mas gugustuhin kasi ng Diyos ang gasgas na espada na ginamit sa gera kaysa sa isang perpektong espada na hindi kailanman nagamit at nakadisplay lang. Ang ginagamit kaya ka may wounds ngayon kasi balang araw magiging scar yan. At yung scar ang nagiging reward, palamuti. Yan ang nagiging ranking mo. The more na mas maraming scars, the more na mas mataas ang ranggo ng kanyang pagkatao. Kaya wag mong iiwasan ng sugat. Maaaring nasusugatan tayo ngayon, pero hindi mananatili ang sugat. Ang sugat ay naghihilom at ang scar ay nananatili. Kaya ka may scar ngayon, yan ay pruweba na pinagtatagumpay ka palagi ng Diyos. Kaya ka may problema ngayon kasi ipine-prepare ka ng Diyos to be an overcomer. Kaya ka may pinagdadaan ng sakit kasi you will be an overcomer. Kaya ka merong financial shortage sa inyong pamilya kasi ipakikita ng Diyos na yan ay malalampasan mo. Sugat ngayon, bukas ay isa ng peklat o pilat. Amen? Do you get me? Kaya huwag kang matakot sa sugat. Hinahayaan niya ng Diyos para tumaas ang ating value. Someday they will be scars. And let's admit this, availability is often more powerful than ability. Totoo? Aanin ko naman kung ikaw ang pinakamagaling na mason o karpintero, kung hindi ka naman gagamitin sa ganito kalaking building o kagandang building. Wala rin yung ating abilidad o yung talent na meron tayo.
So what defines us is not really our ability. What defines us is our availability. Kaya the more na nakikita mong hindi ka able, hindi ka capable, basta you are available, God is going to use you and you will become an overcomer. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, overcomer tayo ni Lord. Kaya itong building na ito is one big testimony of being an overcomer because wala naman kasi tayong mga sponsor. Even our mega church, hindi tayo nabuhay na tayo nanghihingi sa mga politiko. Ayaw po ng ating Apostle Bishop na tayo lalapit sa politiko at sasabihin natin na tayo may pinagagawang ganito, baka pwede kayong makatulong sa amin. We are not doing that. Why? Because we do not want our faith to rest on people. Ayaw natin na kaya tayo hahawakan sa leeg, kaya tayo hahawakan ng mga tao kasi mayroon tayong pinagkakautangan at mayroon tayong hiniling sa kanilang pabor. At sabi rin naman ng Biblia in Jeremiah, cursed is a man who trusts in man. Kaya ano pong point ko? Lahat ng nakikita po natin ngayon ay testimony ng biyaya ng Diyos. Wala po tayo ditong masasabi na, ay karapat-dapat tayo kaya tayo binigyan ng magandang church. Karapat-dapat tayong lahat kaya magandang ating buhay. Wala po ni isa na sino man sa atin dito ang karapat-dapat sa kahit anong kasaganaan na meron tayo. Eh bakit tayo mayroon kasaganaan ngayon? Kasi gusto ng Diyos na bigyan ka ng pabor. Ang meron tayo ngayon is the favor of God. The favor of God activates to people who are available. Ang pabor ng Diyos ay binigay niya kay Abraham, hindi dahil si Abraham ang pinakamagaling. Binigay niya kay Moses, hindi dahil si Moses ang pinakamatalino, but they are the ones who answered the call to move. Sabihin mo ulit sa kaliwat kanan mo, let us answer the call. Again, galaw-galaw tayo mga kapatid. Amen ba? Ako kayo may kausap pa. Kaya tinawag ka ng Diyos, hindi dahil ikaw ay able lamang or capable lang, tinawag ka ng Diyos because you are available. Sino po dito ang sinasabi niya sa Lord, ang buhay kong ito ay gamitin ninyo? Sino dito ang gusto niya laging gagamitin ng Lord ang buhay niya? Amen. Ikaw ay parang weapon? Tandaan mo yun, yung espada nating nakita kanina, you are God's weapon. Tatandaan mo that you are an arsenal of God. Gagamitin ka ng Diyos to battle many works and plans of the devil. Kaya ang tawag sa atin, we are overcomers. Again, I am an overcomer. Laksi naman ng kaunti yung sabi nung isa, I am an overcomer. Meron bang overcomer na gano'n? Yung may lakas naman, isa lang, 1, 2, 3, go. Lahat ng naririto, JA1 Lukban at ibang mga JA1 churches na naririto, we will always be victorious. We will always overcome. May problema man, pero ang mahalaga, sinasamahan ka ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Tumalon ka man o pumunta ka man doon sa pugon, samahan ka ng Diyos sa pugon. Sabi nga nung kanta, dumaan man ako sa ilog, di ako. Yung mga may edad, alam are, dali. Dumaan man ako sa apoy, di ako. Bakit? Uulitin ko ha. Yung pinagdadaanan mo uli ngayon ha. Meron dito, may pinagdadaan ng sakit karamdaman, shortage financially, may problema sa relationship sa pamilya ninyo. Hindi mo sure kung ikaw ay makakapagtapos ng pag-aaral. Pero gusto kong malaman mo, the God who saved you, the God who is the creator of the heavens and the earth, is also the God who is with you and who is traveling with you, journeying with you. Ano man ang nilalakaran mo, ang pinakamahalaga sa lahat, kasama mo ang Diyos. At mangyayari yan sa bawat JA1 family naririto.
Hindi kayo iiwan ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos, because that is who He is. Siya ay Diyos na hindi nang iiwan sa ere. Yung mga jowa na yan, magaling yung mga ako kapag ka nanliligaw, pero pagka sila na, ibibigay daw ang bituin. Nung naging sila, bituin nga, kaso star-star. Hello? Pwedeng mabigo ang pangako ng tao, pero ang pangako ng Diyos never na pwedeng mabigo sa atin. At ang pangako niya in Hebrews chapter 13, He will never leave us nor forsake us. Kaya Reb Lorna, ang Diyos na nag-umpisa nito ay ang Diyos na tatapos din ito. Because He is going with you. He will never leave you nor forsake you. Amen? Kaya ngayon pa lang tinatawagan ko na ang lahat ng riches from the north, south, east, and west. Go to JA1 Lukban. Now, in Jesus' name. Kaya magugulat ka ngayon taon, marami ditong mga pupunta. At sasabihin nila, Reb, sinabi ni Lord, pumunta ako dito kasi magbibigay ako sa iyo ng 1 kilong buhangin. Ay, hindi 1 kilo. 100 kilo. Ilang sakong simento. At makikita natin, bago matapos ang 27th year. Woo! Pag tayo nagkita-kita, loobin ng Diyos sa 28th year, ha? Kung makikita kong naririto tayo lahat. Sarado na ito. May bubong na. Amen. Woohoo! Kasunod na rin yung mga nag-iintay ng bahay at lupa. Kasunod na rin yung mga churches na nagpapagawa. Tayo'y magiging generational blessing hindi lamang sa ating mga lugar, kundi sa buong Pilipinas. JA1 is a gift of God to the whole Philippines. Amen. Parang ako lang naman yata ang masaya. Masaya ka din kayo doon? Sabi mo sa kaliwat kanan mo, mangyayari sa iyo ang mga pangako ng Lord. Pangalawa na puntos. Our calling is not about the destination. It is about the movement. Alam nyo, nagkukwentuhan kami ni Reb Lorna from sometime in the past weeks and months. Talagang siya po ay very challenging ang kanyang sitwasyon ngayon, lalo na po sa ating church building. Pero alam nyo, hindi pa ito nabubuo. Dahil sa aming mga pag-uusap, kita ko na ito'y tatayo. Bakit? Kasi dala-dala niya na kagad yung mindset na ito'y nakatayo na. Because it is not about the destination, it is about the movement. Ang mahalagang talagang tinitingnan ng Panginoon kung sino ka nagiging habang ito'y hindi pa tapos. Kumusta naman ikaw? O saka ka lang sasaya kapag ka ito'y tapos na, kapag ka buong-buo na. No. Ang tunay na calling natin ay kapag hindi pa nangyayari ang ating hinihiling, hindi pa dumadating ang ating pinagpe-pray, pero ikaw ay nagse-celebrate na. Akala natin ang calling ay isang destination. Pastor, pag ako'y naging pastor din. O kaya naman, pag ako'y yumaman, pag naging milyon ang laman ng aking bangko, kapag ako'y nakapag-abroad, pastor. Pero anong sabi ng Diyos? We can do the good things. Sabi sa Ephesians chapter 2. He prepared us already so that we can do the good things. Ibig sabihin, may ginagawa. Ang calling po ito, hindi po ito isang lugar lamang o isang parking lot, kumbaga. Ang calling po isang highway, dire-diretso, may movement. Amen ba? The proof of our calling is not the position. It is the motion. Ano ba yung motion? Paggalaw. Ang pruweba na ikaw pala'y may pagkatawag sa Panginoon ay hindi lamang yung kung sino ka ngayon, kundi kung ano ka nagiging bago ka makarating sa iyong gustong puntahan. Meron ho bang barko na nakita kayo na ginawa para lamang mag-stay sa kanyang pantalan? Subukan ninyo na yung isang barko ay manatili sa pantalan.
pan-display. Pero ano po ang maganda doon? Pastor, syempre pag yung barko na doon lang sa pantalan, safe yun. Hindi yun malulubog. Safe nga doon. Nafu-fulfill ba ng barko ang kanyang purpose? May kausap pa po ba ako dito? Kapag habang buhay nasa pantalan ng barko, hindi nangyayari ang purpose ng pagkagawa sa kanya. Kaya maraming tao ngayon, niligtas na ni Lord, pero ayaw maglayag. Gusto safe lagi. Gusto member ng Zimbabwe. Ano yun? Si Simba, uuwi. Simba, uwi. Simba, uwi. Buti na lang walang ganun dito. Amen? Kaya nga we are told to always participate and be involved in our anointed groups. Ma-involve kayo sa age level ministry. Kung kayo youth, sumama kayo sa kapwa youth. AP, sumama kayo sa kapwa anointed professionals. Sa atin po sa Mega, hanggang seniors na po ang atin pong mga communities, age level. Because we need communities. Hindi tayo one-man team. No man is an island. Ang pinakamalaking kalaban minsan ng ating destiny o ng ating calling ay hindi yung pain or yung worry. Alam nyo kung anong kalaban? Comfort. Pag tayo okay na. Pag wala na tayong iniisip, masaya na tayo. Ayaw na nating gumalaw. But this is the truth. What doesn't move, eventually dies. Uulitin ko, ang sino mang hindi gumagalaw, ay unti-unting namamatay. Kaya nga huwag niyong pipigilan yung inyong mga lolo't lola na gusto lagi nasa bukid pa rin. Gusto lagi kung anong ginagawa ng kabataan, kumikilos pa rin. Bakit? Kasi pag pinigilan, Daddy, o kaya Lolo, Lola, wag na kayong magtrabaho, mapapagod kayo. Hindi naman naintindihan itong mga apo na kaya lalong mapapaaga pag hindi na gumagalaw at nasa bahay na lang, tama? Uy. Pero kayo namang mga may edad, mga lolo't lola na naririto, pag kayo may nararamdaman, kayo magsasabi. Ayoko pong sabihin sa aking mga anak na ako'y may ganitong nararamdamang sakit. Baka ako'y problemahin pa nila, ako'y magiging pabigat. Sabi mo sa katabi mo, parang may kilala akong ganon. Ayoko ho silang mag-isip, kaya nililihim ko na lamang yung sakit. Alam mo, darating din naman ang time na malalaman yan eh. Bakit ba hindi ninyo sa simula pa lamang alamin na agad para magkaroon ng intervention? Medical intervention, and of course, pinakamalakas sa lahat, spiritual intervention, maipag-pray. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, mabigat ka lang. Sige, sabihin mo, mabigat ka lang. Parang ngayon, sabihin nyo naman, mabigat ka lang, pero hindi ka pabigat. Amen. Kasi yung mga pabigat, nilalatag yan sa bubong para hindi lumipad yung mga bubong. Kita ko yan sa mga bandang Tondo, ang daming pabigat, nakahilata lahat sa bubong para hindi lipa rin ang bubong. Oy, Revlor na, ang ganda ng ating panahon. Pinag-pray natin ito, amen. Parang kakaunti lagi napalakpak doon sa part na yun. Ano kang relihiyon nyo dyan? Pero pumalakpak nga ang masaya kay Lord, come on. Pumalakpak din ang mahaba pa ang buhay. Ay galaw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Pinagagalaw din natin ang ating pananampalataya kasi pag ang pananampalataya ay hindi na gumalaw, namamatay din. Kahit anong hindi mo pinagagalaw, namamatay. Sino dito mga medically inclined people? Doktor, nurse, albularyo. Wala ang nataas. Okay. Diga po naman itong ating mga kamay na hindi natin iginagalaw.
Nangingimay eventually. Hanggang sa hindi mo na maramdaman, nagiging manhid. Tingnan mo yung katabi mo, manhid ba yan? Manhid siya sa feelings ko, pastor. Iba yun. Okay. Pero subukan mo, hindi, galaw mo lang yan. Nawawala yung pagkamanhid. Tama. Because that is the truth. Kahit anong hindi na gumagalaw, kahit anong hindi na tinitirahan, nasisira. Tingnan mo yung sapatos mong mahal. Magkano bili mo? 20,000 on cloud. Oh, dahil sobrang mahal, ayaw mong isuot. Anong ginawa mo? Inilagay mo sa bahay. Naka-display sa cabinet. Pinupunas-punasan mo doon. Sabi mo sa katabi mo, talagang baka ikaw ang topic ngayon. Dali. At sino pa dito yung alam nyo sa amin sa Batangas, ang kultura, lalo doon sa amin sa Rosario, Batangas, ang kultura doon, saka lamang ilalabas ang mga mamahalin pag may okasyon. Pero yung mga anak, bawal niyong hawakan niyang mga mamahalin ha. Pero pag dumating na yung mga tiyahin, yung mga pinsan, yan, may reunion, may gathering, labas lahat ng mga Pyrex at mga salad master. Pero nung ang mga anak lamang, tsaka yung mga inaalaga ang mga manok na Tagalog, kapag walang okasyon, bawal patayin hanggang mamatay na yun sa kanyang katandaan. Kailan lamang papatayin? Kapag may okasyon at dadating iyong ninong, dadating iyong ninang. Alam nyo, buti hindi ganun ang Diyos. Kapag iintayin lamang ng Diyos, nagagamitin ka kapag may mahalaga, mamamatay ka ng maaga. Kaya sabi mo sa katabi mo, hala ka, magpagamit ka na kay Lord. Ano ka sinasabi ng Diyos? Wala na rin pala akong mapala sa iyo, magkita na tayo sa langit. Amen? Kapag hindi napapakinabangan ng Diyos ang buhay natin sa mundong ito, una kanyang pinauuwi. Sinong gusto nang umuwi? Lapit dito sa harap, pagpe-pray na natin. Wala po? Gusto pa nating magamit ang ating buhay dito sa lupa, tama? Ibig sabihin, gumalaw ka. Pag pinagagalaw ka ng Diyos, gumalaw ka. Pag pinag-share ka, mag-share ka. Pag pinagbibigay ka, magbigay ka. Pag pinakakanta ka, kanta. Pag pinatataas ang kamay, taas ang kamay. Pag pinag-e-amen, aba, mahaba ang buhay ninyo. Palakpakan natin ang Lord. Kung pwede lang ideklara na hindi mag-amen yung papanaw, hindi naman dapat ideklara. Amen? Ang lakas talaga ng amen lagi dito. Ako yung tuwan-tuwa talaga sa JA1 Lukban. Amen ba? Okay, tanyo. Kapag po tayo kasi ay gumagana ang ating gifts, nahahasa, bakit pag si Bishop ang nagpe-pray, hindi pa nai-lay hands, natutumba na? Nung ikaw ang nagpe-pray, mga 5 days na kayong magkasama. Hindi pa rin, ano yun? Bakit? Kasi nagagamit. Sabihin ulit natin, ginagamit. Yung talino mo't galing mo sa pagbibisikleta, pag hindi ka na nagbike, pupurol. Yung galing mo sa basketball, ganun din. Yung galing mo sa pickleball. Sino dito nagpi-pickleball na? Doon po sa Mega Church ay may tinatayo ako dong actually kaya ang 3 court. Dumayo kayo doon. 2.5 hours lang naman ang biyahe nyo. Punta na kayo ha. Dalhin nyo ang inyong pastor. Ganon din ang pananampalataya. Pag hindi ginagamit, pumupurol. Kaya ka ngayon may pinagdadaanan kasi gusto ng Diyos hasain ang pananampalatayang yan. Aanin mo pa kung may pananampalataya ka kung hindi mo rin magagamit. Saan ka ginagamit, pastor, ang pananampalataya? Sa sakit, sa pagsubok, sa problema. Meron ba ditong wala ng problema? Taas ang kamay. Kasi pag sinabi mong wala ka ng problema, problema yon. Amen? Sabi nga nila, bukod sa mukha mo, ano pa ang problema mo? Buti na lang dito yung magaganda at gwapo.
God prepared the work before He prepared your feelings. Ano daw? Basa, 1, 2, 3, go. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Sabi nung binasa natin kaninang verse, nakaplano na ito long ago. Ephesians 2 verse 10. Ibig sabihin, bago pa dumating ang ipinagagawa ng Diyos o ang plano ng Diyos, wala pa sadya ang confidence mo. Reb, bago pa ito pinatayo, hindi ka muna pinuno ng Diyos ng confidence. Tama. Kapag meron kayong sasabaking matinding battle, hindi naman kayo pinupuno muna ng Diyos ng katapangan. Si Joshua nga, nung siya lalaban, anong sabi ni Lord sa kanya? Be strong and courageous. 2 beses sinabi, be strong and courageous. Hindi dahil matapang na si Joshua, kundi takot siya. Hello? Kaya inuulit-ulit ng Lord, sabi niya, kailangan maging matapang ka kasi may kakaharapin kang matindi. O hindi naman nawala ang takot ni Joshua, takot pa rin. Ano lang ginawa niya? Gumalaw. Humakbang. Amen. Hindi mo hihintaying mawala ang takot mo. At hindi mo rin sasabihin na kung pagka ako hindi na nagdududa, saka lang ako maniniwala. Ay hindi ka na maniniwala pag ganun. Si Gideon, panahon na siya'y mababa ang self-esteem sa sarili, saka siya tinawag ng Diyos. Si Jeremiah, nung siya'y bata pa, si David, nung siya'y inanoint, siya'y nandoon sa pastulan. Hindi naman inanoint si David nung siya'y nakatalo na ng Goliath. Ang anointing ni David ay nung siya'y bata pa, na hindi pa niya kayang lumaban sa Goliath or hindi niya pa nalalabanan ng isang Goliath. Kaya akala natin, ang tunay na katagumpayan ay kapag nagtagumpay ka sa Goliath. No. Ang tunay na katagumpayan ay nung wala ka pa sa laban, pero pumayag ka na magpasama sa Diyos. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi galing sa iyo. Ang tagumpay, according to the Bible, binibigay ng Diyos. At I have good news to you, J.A. Wanlokban. Today, God is giving you victory. Wala pa ang laban, pero tagumpay ka na. Paano yun, Pastor? Hindi ko rin alam. Wala pa nga eh. Malalaman pa lamang yan pag nasa labanan ka na. Pero gusto kong malaman mo, kakampi mo ang hindi natatalo, kaya naman hindi ka rin matatalo. I want you to know, marami pong tao ang nag-iintay na sila ay saka lalakad, hakbang, kapag pastor, kapag okay na yung aking anak, kapag magaling na yung asawa ko, kapag ayos na ang finances namin, saka lang kami magpapatuloy at maglilingkod sa Diyos. No! Habang may struggle pa, habang may mga issue pa, habang meron pang mga maraming pinagdadaanan sa pamilya, ngayon ka mas tinatawag ng Panginoon. Kasi gusto sabihin sa iyo ng Lord, anak, hindi naman ikaw ang sosolve niyan, ako ang sosolve niyan, basta gumalaw ka lamang, kumilos ka lamang, ayon sa aking kalooban, ako ang bahala sa iyo. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, si Lord ang bahala sa iyo. Kayo pong mga may edad na naririto, huwag po kayo mag-aalala sa inyong future. Pastor, ang aking anak hindi na ako binibigyan. Mula nung nag-asawa, hindi na ako nakakatanggap sa GCash. Dati monthly, meron akong 2,000 sa GCash. Ngayon, wala na. Aus na lang. Ausan. Anong ibig sabihin mo, Pastor? Anong ibig sabihin mo, Mami? Pababayaan na yata ako ng Panginoon. Gusto kong malaman ninyo ha. Isaiah chapter 46 verse 4. Kahit maputi na ang buhok mo, ay hindi ka pa rin pababayaan ng Diyos. Iniligtas ka niya, kaya tutulungan ka niya. Kaya huwag kang matatakot. And also, huwag kang hihingi lagi sa iyong mga anak. Wag.
Hayaan mong paramdaman mo lang sila. Paringgan mo. Parang masakit ang bewang ko, anak. Hindi ko nga alam, nakainom na ako ng lahat ng dapat kong inumin. Pero maano pa rin, mabigat pa rin. Mami, may 2,000 ako dito. Ay, ang ganda na ng pakiramdam ng bewang. Grabe, saan tayo ngayon? Sige, tara. Alam nyo, biro lang po yung magparinig, wag niyong paririgan. Ang Diyos po ang kumakausap sa inyong mga anak. Basta ang mga anak ninyo ilapit nyo sa Diyos, yang mga yan ay laging mag-iisip kung paano kayo i-honor at kung paano kayo susuportahan pabalik. Ilapit nyo sa Diyos. Matututunan nila sa Panginoon ang tamang pagtrato sa kanilang mga magulang. Hindi nyo yan pwedeng ilapit kay Tulpo. Yung anak ko, hindi na ako, itutulpo kita. Hindi ganon. Ilapit mo yan kay Lord. Amen ba? I want you to know that God's plan is much older than any of our insecurities. Napakatagal ng panahong maganda ang plano ng Diyos sa atin. Kaya wala kang karapatang ma-insecure o malungkot. Amen. Pangatlo na puntos, huli na po ito. Delayed obedience is still disobedience. Meron po ba kayong naranasan dito? Tumawag kayo ng ambulansya at sabi nyo, ambulance, kailangan namin ng tulong, emergency. Anong sabi ng ambulansya? Sige po, sa 1 linggo, darating kami. May ganun ba? Gusto kong malaman mo, pag tumawag ka kay Lord, hindi siya sasabihin, 1 linggo na anak, sasabihin niya, when you call unto me, I will answer you. Kaya ang kailangan mong tulong ngayon ay tulong na galing sa Diyos. Ang kailangan mo lang muna ay sumunod. Ang dami po ngayong rebellion na hindi lamang lantarang pagsuway. Ang maraming rebellion ngayon ay nauuna muna sa pagdadahilan. Pamilyar ba yan? Anak, maghugas ka ng pinggan. Inay, pagod ang kamay ko. Ang dami kong drawing. Nag-uumpisa po ang disobedience sa maraming dahilan. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, ang daming dahilan. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw na naman ang topic ngayon. Obedience after the moment is what? Nilagay ko ba dito yon? Yan. Useless na. Yung ambulansya dumating 3 days after. Magagamit mo ba yung ambulansya na yon? Ang ambulance, kailangan within 5 minutes to 10 minutes nando doon sa lugar. Otherwise, ano bang sense ng pagpunta natin? O pagpunta ng isang ambulansya? Ganon din po sa Panginoon. Kapag sinabi ng Lord, gumalaw ka na ngayon, tinatawag ka na para gumalaw ka at sinabi mo, Lord, next year na kapag kayong anak ko ay okay na. It is still disobedience kasi you cannot promise the future. Hindi mo pwedeng sabihin, next week na ako a-attend pastor kapag wala ng ulan. Ay paano kung hindi na dumating ang next week sa'yo? Ay di doon ka nag-next week. Saan ka nag-next week? Sa punerarya. Buti na lang ang mga naririto, mahaba ang buhay talaga. Hindi lang basta mahaba ang buhay, na-enjoy nyo rin ang buhay. Iba yon. Hindi lang dapat mahaba ang buhay, dapat kaya ring i-enjoy ang buhay na pinahiram ng Diyos. Remember this, ang dami pong opportunity na dumadating, pero ang opportunity may expiration date. Hindi lahat ng opportunity ay available 1 whole year. Merong opportunity na pag lumapit sa'yo, kailangan mong akbangan. At ano yung opportunity na yon? Minsan opportunity para sumunod. Naalala ko nung ako'y nasa Abu Dhabi, ako po'y nagtrabaho doon within 10 years. From 2000, almost 10 years, 2012 up to the last month of 2021. Bilang isa pong inhinyero. I am a mechanical engineer by profession also.
At buti na lang, tinatawag po nila ako sa showbiz, hindi ako tumuloy. Dahil sabi ko, mas matindi ang tawag ng Diyos. Parang di kayo maniwala talaga. Nung ako po'y nasa Abu Dhabi, bago-bago pa lang akong dating doon, wala pa akong sasakyan, wala pa si Pastora Sab, siya isa ko pa lang pangarap. Di pa kami kasal, binata pa ako, at nalimutan ko ang wallet ko sa bahay. Nasa church na ako noon. Pero may pera ako sa bulsa, 100 dirhams. Sabi ng Lord, di ba pastor ka? Yes, Lord. Ibigay mo yung 100 dirhams mo. Lord, wala akong pamasahe. Basta ibigay mo. Naisip ko noon, sige ibibigay ko kasi marami akong masasabayan pa uwi. Marami kasi pong may sasakyan doon. So ako confident ako. Lord, salamat. Susunod ako sa iyo. Binigay ko. Wala nang 100 ko. Wala akong kapera-pera. Pastor pa naman. Alam niyo, ang pastor pala kapag walang pera, laging nakaganon. Nagtitingin ng barya yata sa daan. Baka may... Kitang-kita pala ang walang pera at meron. Tingnan nyo, kapag yung katabi ninyo, hindi makatawa. Bigyan nyo ng pira. Sabi sa katabi mo, penge. Totoo naman, ang isang taong laging parang, alam mo yon, nakaganyan. Pero kapag ka medyo alanganin ng finances, ay, saan kaya dito? Hindi talaga makatingin. Ganon po ang style ko noong pauwi. Bakit? Nung tinanong ko yung masasabayan ko, Pastor, sasabay ako sa inyo ha kasi uwi na kayo, sasabay ako. Sabi ng pastor, nako, pastor, may lakad pa kami. Pasensya ka na. Uy, okay lang yan, meron pang dalawa. Yung dalawa kong tinanong, may lakad din. Wala akong pera. Ang layo po ng aming bahay, from the city hanggang doon sa aking tinitirahan sa industrial area, is 1 hour away by bus. Kawawang pastor, walang pera. Kaya po ako'y naglalakad. Ang init pa naman nun. Lalo ako nahabag sa sarili ko. Yung tumutulo, ang pawis ko, ganyan talaga. Tapos wala ka pang pera. Gutom. Kasi ibinigay ko yung aking 100. Eto na. Next week ko na kaya ituloy. Okay lang ituloy ko pa? Interesado pa ba kayo? Malakpak nga yung tulog. Ang dami na pala eh. Tutuloy ko pa ba? Oh, magugulat kayo. Wala akong masabayan. Nako, problemado. Nung ako'y naglalakad, kasi bawat mga building po doon ay mga bahay din ang itaas. Naglalakad po akong ganyan. Sa di kalayuan, mga mula dito hanggang dyan sa poste na yan, may nakita akong nalalaglag na parang papel. Parang ganyan ang pagpatak. Nung nilapitan ko, pera. Nung tiningnan ko, tanongin niyo ako magkano? 250 dirhams. Oh. Parang ako lang masaya yata. Pagtingin ko, wow, 250. Yung nawala kong 100 dahil sa aking pagsunod, pinalta niya ng 250. Galing sa kanya yon. Hindi ko alam. At actually, kahit mainit noon, nagtagal pa ako ng mga 15 minutes. Dahil baka may kasunod pa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang aalis agad. Baka may maibibigay pa. Ako po'y nag-intay. Sabi ni Lord sa akin, gahaman na yan, gahaman. Alis na, alis. Pag alis ko po, nakita ko yung aming mga kapatiran. Yung dati kong lakad na ganun. Ganun na. Bro, saan tayo? Yabang. Libre ko kayo ng tanghalian. Hindi alam, nalimot ko lang yung pera. Yabang ko na noon,
At yon, nakauwi po ako kahit wala akong nasakyan, nakapatiran, kasi ang Diyos nag-provide. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa simpleng ganong bagay, sa simpleng ganon, kaya mo bang lumakad at sumunod? Yung pagdukot mo, wala ka ng pera. Tapos, ibibigay mo. Isang maliit lang na bagay na pagsunod yun. Pero ang Diyos, ang bilis ng sagot. Hindi kasi niya pwedeng pagkulangin o pagmukhaing kawaawa ang mga taong sumusunod sa Kanya. At kapag ikaw pala'y sumusunod sa Diyos, hinahabol ka pala ng pabor at pagpapala. Dati ang akala natin, hahabulin mo ang pagpapala para abutan mo. Mali pala yun. Ang habulin mo pala ay yung pinanggagalingan ng pagpapala para yung pagpapala mismo ay sumunod din sa'yo. Pag hinabol mo ang Diyos, pag sumunod ka sa Diyos, ang Diyos ay lumalakad paharap, ikaw ay sumusunod din. Humahabol din sa'yo ang prayer, answered prayer mo, ang healing mo, ang financial breakthrough mo, hinahabol. Dati kasi, kapag ang hinahabol mo ay yung blessing, ang kasunod po kasi ng blessing, pag hinabol mo ng hinabol, calamity. Sabi doon, sa Proverbs, people who chase sin are being chased by calamities. But people who follow and chase God, they are being pursued and sine-chase sila ng prosperity. So sunod-sunod pala yan. Si Lord, prosperity, calamity. Saan ka pepesto? Doon ka po pesto sa gitna ng Lord at ng prosperity. Kaya ang hahabulin mo ay si Lord, hindi prosperity. Ay ang maraming tao doon pumepesto sa likod ng prosperity, hindi niya alam kasunod ang calamity. Kaya ang humahabol sa kanya ay calamity. Ang hinahabol niya ay prosperity, hindi niya maabot-abutan, tapos ang bilis niyang abutan ng calamity. Kaya paltan natin, J.A.1 Lukban, ang habulin mo ay ang kalooban ng Diyos, ang pinagagawa ni Lord. Huwag mo munang isipin kung magkanong reward sa'yo. Huwag mo munang isipin ang answered prayer. Ang mahalaga, masunod mo ang pinagagawa ng Diyos. At yun, pag yun ang nahabol mo at laging doon ka nakapokus sa movement ni Lord, kasi si Lord is a God of movement. Kapag yun ang hinahabol mo, kasunod mo ang pagpapala. Kaya kahit hindi ka pa humihingi sa Panginoon, dumadating na agad sa iyo. At mangyayari yon sa J.A.1 Lukban. Sa simpleng bagay na ako po'y nagbigay sa Panginoon ng lahat-lahat na meron ako nung araw na yon, times 2.5 agad ang kanyang ipinalit. Eh gusto kong malaman mo, ang kayang ipalit ng Diyos sa iyo, hindi lang times 2, hindi lang times 3, kaya niyang ipalit sa iyo kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaunting kagalingan, kaunting breakthrough sa finances, kaunting answered prayer, hindi pa maibigay sa iyo, naibigay na nga sa iyo ang bugtong na anak. Ano lang gagawin mo? Sunod. Sabi mo sa katabi mo, sumunod ka na agad. Ano ba sabi kay Abraham? Pumunta ka doon. Ano sabi ni Abraham? Sige po. Hindi niya tinanong, saan doon, pastor? O saan doon, Lord? Si Abraham sunod agad. Si Peter, kailan siya sumunod na pumunta doon sa kabilang bahagi at doon ihilaglag ang lambat? Pinakita ba muna ni Lord ang maraming isda sa ilalim? No. Sinabi lang niya, basta ilaglag mo ang lambat dyan, sumunod agad kahit hindi niya pa naiintindihan. Amen? Susunod lang ba tayo kapag may pera na? Kapag nakahanda na ang lahat? No. God rarely reveals the whole map to people unwilling to take the first step. Uulitin ko ha, sa Tagalog. Hindi pinakikita ng Diyos ang buong mapa
sa isang taong ayaw munang humakbang kahit isa. Ipinakikita niya lamang ito sa taong naroroon na. Humahakbang na. Ginagabayan na ng kanyang salita. Gusto kong malaman niyo, J.A. Lucban, that as you enter to this 27th year, marami pa ring unknown. May mga uncertainty pa rin. Makikita pa rin natin dito parang hindi yata ito yung gusto ng, hindi ito yung pinangarap ko, hindi ito yung nagustuhan kong na-vision ko noon. Pero gusto kong malaman ninyo, dahil nag-move na kayo, humakbang na kayo, magkano ang umpisa ninyo dito? Nung nag-uumpisa ka, Reblor, na ng pagpapatayo nito, magkano hawak mong pera? 5 milyon. Ito rin ba ang naporsi mo noon? No. Akala ng marami, pag may 5 milyon na, ayos na. Ay sa panahon ngayon, kailangan mo ng flood control project. Pero sa atin, hindi natin kailangan ng kahit anong flood control. Ang kailangan lang natin, God's control. And we know that this church is the handmade masterpiece of God. Hindi pa tapos ang puzzle ng church na ito. At hindi papayag ang Diyos na matatapos ang panahon, magsisitandaan ang mga youth na hindi makikita ang kayarian ng provision na ito at ng templong ito ng Diyos. I want you to know, J.A. Lucban, nagsimula po din ang mega church, I think 500,000 or 1 million, 1 million. Ilang poste lamang ang naitayo. Parang hindi pa nga nagkaposte. Parang pundasyon pa lamang, ubos na. Pero, nung in-evaluate ngayon, kung magkano po ang mega church, valuation po ng mga tao at ng mga marurunong sa structures, it is already worth 2.3 billion pesos. Kasama ang lupa and building. At ngayon, meron na po ulit tayong in-acquire na 11,000 hectares na lupa para lamang sa ating parking space. Kasi hindi na po magkasya sa buong vicinity ng church o ng ating pong buong complex, hindi na po kasya ang mga sasakyan. Kaya po, alam ko po, ang daming umuuwi. Kapag na-late po ng 15 minutes, wala na pong maparkingan sa loob, umuuwi na lang po sila at nag-o-online. Magandang problema yon. Kaya ngayon, magkakaroon na po tayo ng malaking parking doon. Ang tanong, may pera na ba kayo agad? Wala. Nagsimula sa kaunti. Magkano naman, pastor? Mura lang. 100 million pesos lang. Kung may 100 million ka, ang dali mong tumawa at sabihin, okay na yan, bilhin na natin yan. Pero kung ang hawak mo lang 10 million at hindi mo alam kung saan kukunin ang kasunod, kaya mo bang sumunod? Kaya mo pa bang magtiwala? Kapag ang nagiging resulta ng iyong blood chem, sa halip na bumaba ang iyong mga marka, ay matataas ang marka mo sa blood chem. Habang pinagpe-pray ka, lalong tumataas, kaya mo pa bang maniwala? Ang aking asawa, nung magkaroon ng ovarian cyst, pinagpe-pray namin ang kanyang cyst na lumiit. Sabi namin, Lord, paliitin nyo naman. Ang dami naming pinag-pray, gumaling. Pero ito, this time, Lord, kami naman. Yung asawa ko naman ang pagalingin, Lord. Every day pinagpe-pray namin. Praise God! Saka pe-pray namin. Umabot ng 12 cm ang kanyang cyst. Sumuko ba kami? Hindi na ba kami nagtiwala sa Diyos? Sumunod pa rin.
Kasi sinabi namin, Lord, ang buhay na ito'y galing sa'yo. Gagamitin lang namin ito para sa'yo. Matugon man kami o hindi, ang mahalaga, may Kristo na kami sa puso. And true enough, naoperahan, natanggal ang kanyang right ovary. Akala namin, wala na. Akala namin ay, yun ang end of the story. Yung pala, mas matindi ang gusto ng Diyos. Ang gusto pala ni Lord, hindi lang healing. Ang gusto niya, restoration. Hindi lang po basta kagalingan ng gusto, kundi replacement ng bago. Bakit? Kasi after maipanganak ang aming pangatlong anak, ang aming bunso, tuloy-tuloy ang kanyang pagdurugo. Nung nagpa-check kami, alam namin wala na siyang right ovary, pero sabi ng doktor sa kanyang ultrasound, your uterus is normal, your left ovary is normal, and your right ovary is also normal. Come on, give glory to the Lord. Kaya buhay na buhay sa amin ang katotohanan na bagamat nawala yung kanyang right ovary, alam namin hindi pa tapos ang Diyos. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, kung akala mo dead end ka na, hindi pa, kasi hindi pa tapos si Lord. Matatapos lang yan kapag sinabi mo na, Panginoon, maparangalan ang iyong pangalan. Mapaparangalan ba siya sa operasyon? No. Ang pagpaparangal sa pangalan ng Diyos ay sa milagro. Kaya ang gusto ng Lord, hindi lang healing. Ang gusto ng Diyos, hindi lang pagalingin si Lazarus. Ang gusto ng Diyos, buhayin si Lazarus. Ang gusto ng Lord, hindi ka lang basta pagyamanin. Ang gusto ng Diyos, ayusin din muna ang puso mo bago dumaloy ang masaganang pagpapala sa iyo. Because He is more concerned on you, who you are becoming, than who or what you are doing. Ang gusto lang ng Diyos sa iyo ngayon, na gustong gawin para sa atin, sumunod. Kaya mo bang magtiwala? Kahit kabaligtaran ang nakikita mo. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, hakbang paharap. Kaya mo ba? Let's say, ito ikaw, ito ka. Sabi ng Diyos sa iyo, hakbang paharap. Kaya mo bang humakbang? Pero pag tiningnan mo, Lord, mahuhulog ako. Sabi ng Diyos, hakbang Kaya mo ba? Sometimes, hindi mo kailangan makita ang kasunod. Kailangan mo lang marinig ang tinig niya. At pag nagsabi siya, hakbang, true enough, humakbang ka. Gumalaw ka. Kasi sa paghakbang mo, hindi mo alam, may naghihintay na tungtungan pala doon. May naghihintay palang tulong sa'yo doon. Nakakala mo'y tapos na, pero ang totoo, pag hinakbangan mo, kaya ka pala nitong ilipad sa mas malayo pang lugar. Kaya ano pang hinihintay natin? Hakbang na. Sabihin mo sa kaliwat kanan mo, hakbang na. Malay mo, yung isang hakbang na lang na yan, nandyan na pala ang himala. Nandyan na pala ang milagro. It's a courage and it is a strong faith to take that step. Pero pag ginawa mo, magugulat ka. Yung sugatan at yung may bali na ito, dahil hinakbangan niya, today, nagsisimula na ang kagalingan niya. Everybody say hallelujah. Everybody say hallelujah. Sabihin natin, Lord, I believe. Hindi ko alam ang mga sitwasyon nyo, pero lahat ng merong pangangailangan, lahat ng may pinahahakbangan sa Kanya ang Panginoon, tayo'y tumayo. Kung merong pinagagawa ang Diyos sa iyo na imposible, may pinagagawa ang Diyos sa iyo na kala mo'y parang wala naman itong sense, Lord. Pero sabi ng Diyos, just believe. Just believe. And you shall see. Dati, to see is to believe. Pero kay Lord, believe. Believe.
and you will see. Are you ready to believe? Are you ready to believe today? Oh, hallelujah. Lord, nakahanda kami magtiwala, sumunod, kahit hindi namin nakikita, gumalaw. Hindi dahil handa na kami, hindi dahil hindi kami takot, hindi dahil wala kaming alinlangan. Naririto minsan ang worry, naririto ang doubt, naririto ang fear, pero still, Panginoon, hahakbang kami sapagkat alam namin, yun ang gusto nyo para sa amin. And we will see the mighty things. Kaya at this point in time, habang ikaw ay nakayukot, nakapikit, pinai-imagine ng Lord sa'yo ang imposibleng bagay na yan ngayon. Meron may imposibleng bagay kang nakikita ngayon. Imaginein mo ngayon yan. Yung imposible na magkaayos kayo sa pamilya, imposible na makatapos ng pag-aaral, imposible na ma-promote, imposible na gumaling, imposible na mapalapit sa Diyos. Kung ano mang imposible yan, walang mahirap sa Kanya. You just need to believe. Nakikita mo yung imposible na yan ngayon. And I want you to know, sa imposible na yan, kikilos ang Diyos. Because He is the God of the impossible. As we sing this song with all our hearts, as we say, Lord, I believe in I believe in you, God of Abraham. I believe in you, you're the God of miracles. From nothing to something, from ashes to light, from past full of darkness, now you are my life. People of God, there is an impression in my heart today na ang Diyos dadaan sa iyong harapan. It's as if ito yung moment na kagaya ng babaeng dinudugo for 12 years. Na nung mahawakan niya at makita niya muna si Kristo, ang ginawa niya, buong lakas, inabot niya kahit laylayan ang kanyang damit at dumaloy ang kagalingan sa kanya. 12 years na pinaghintay niya. Pero sa moment na pagdaan ni Kristo, paghawak niya ng laylayan ng damit, dumaloy ang kagalingan. And I want you to know, the God who was there in that moment is the God who is here today. Ang gusto lang ng Diyos ngayon, daraan siya sa'yo.
anong gagawin mo? Will you use your last strength? Or even will you use this faith na minsan umaalon? Gagamitin mo ba ngayon ang kahuli-hulihang lakas mo? Kahuli-hulihang pananampalataya na yan? Just to reach out to Him so that you could access the healing, the miracle, the anointing, the provision, the power, the restoration. Are you ready? In the count of 5, the Lord Jesus is going to pass through. What will you do? I recommend and I suggest, reach out to Him. And you will access. You will have divine access to the impossible things na mangyari at maging posible para sa iyo. Kung akala mong imposible na, ngayon, dadaan ang Diyos ng mga imposible at sa iyong moment na ito, you will hold on to Him. You will access to His power, to His healing, to His touch. Don't miss this moment. In the count of 5, JA1 people. Oh, hallelujah. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Lord Jesus. We are desperate for you, Lord. Lord Jesus, we want to touch you. Lord Jesus, we want to have that moment with you. Anong gagawin mo? Come on. In the count of 5, be ready. In 5. J1 people, be ready. 5, 4, 3, 2, 1. The Lord Jesus is passing through. Reach out to Him. Reach out to Him. Reach out to Him. Lord, come on, reach out to Him. At tinatanggap mo ngayon ang kagalingan na yan. Tinatanggap mo ngayon ang katugunan sa iyong panalangin. Tinatanggap mo ngayon ang divine intervention sa iyong sitwasyon na akala mo imposible. Pero ngayon, posible. Receive. Lord, I believe. Receive the provision. Receive. 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 Yes, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. We receive. We receive. We receive. We receive. Come on, tanggapin mo. Tanggapin mo. Tanggapin mo. Tanggapin mo. As you believe, you shall receive. 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 Oh, hallelujah. Receive. 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 Yes. May dumadaloy. Thank you, Lord. Receive. May dumadaloy sa iyo ngayon. Sa pag-abot mo sa laylayan ng kanyang damit, may dumadaloy sa iyo. May bumubuhos ngayon sa iyo. Hindi ko alam kung ano yon. May nakikita ako ditong bagong body part, pinapadaloy sa iyo. I am seeing something in your back, sa iyong likuran. Merong paghipo ang Diyos sa likuran mo. Pinagagaling ka ngayon. Receive your healing. Receive the healing touch. Oh, thank you, Lord. Bukas po ang kalangitan sa ating kalagitnaan. Hindi lang literal na bukas ngayon. Spiritually, the heavens are open in this place. At ibinubuhos ng Diyos sa mga taong willing gumalaw,
sumunod, manampalataya kahit hindi niya nakikita. May bumababa. May bumababa. Yes. I am seeing that word love. May bumababang pag-ibig sa'yo. I don't know, probably you are not with your parents for a long time. I don't know. Broken yata ang inyong pamilya. Pero sabi ng Diyos, I am your Father. I am gonna be the best Father that you'd never had. Yes. 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 Merong dumating dito, sumasakit ang ulo mo. The Lord is now healing you. In Jesus' name. Yes. Healing flow. Healing flow. Healing flow. Meron dito, you are experiencing dysmenorrhea. One buwan, nahihirapan ka. But sabi ni Lord, sa araw na ito, tapos na ang dysmenorrhea mo. Dahil pinagaling ka na niya. Healing flow. In Jesus' name. In JA1 Lukban, ito ang mensahe ng Diyos sa inyo. JA1 Lukban, you are entering your prime season. Ito ang taon na kung saan magbe-breakthrough kayo financially. Ito ang taon magbe-breakthrough kayo in multiplication. Ang sabi ng Diyos, ito ang taon na magkakaroon kayo ng kakaibang breakthrough in terms sa intimacy sa Kanya at sa linaw ng pakikinig sa Kanya. At sabi ng Diyos, tinatawag niya kayo to be the front runners ng Kanyang movement dito sa lugar na ito. JA1 Lukban will be the biggest Christian full gospel church sa buong Lukban in Jesus' name. At ito ang sabi ni Lord, ang bahay-sambahan na ito, hindi matatapos ang taon na 27 years, this will be finished. Dahil tapos na ito sa spiritual, it shall just happen in the physical. In Jesus' name. At sa lahat ng mga may imposibleng bagay ngayon na kanilang hinakbangan at pinanampalatayanan, receive whatever na pinanghahawakan mo ngayong pangako ng Diyos. Tanggapin mo na ngayon ito ng buong buo. Receive it now. At sineselyuhan ito ng dugo ni Jesus. Tanggapin mo ang restoration. Tanggapin mo ang healing. Tanggapin mo ang provision. Ito ang taon makakawala ka sa utang. Ito ang taon maaayos kayong mag-asawa. Ito ang taon na makikita mo that even your life is entering your prime season. Receive it. Receive it now. Receive it. Sabihin natin, Lord, come on, with all your heart, say, Lord, indinededicate ko sa iyo ang buhay ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Sabihin natin, samahan mo ako, Panginoon. I need you, Lord. And this year, I receive the breakthrough in my finances. Breakthrough in my health. Breakthrough in my relationships. Breakthrough in my intimacy with you. Salamat, Lord. This is the breakthrough year and the prime year of my life. I receive this in Jesus' name. Ang lahat ng nananampalataya at ready na to move forward. Even though hindi nakikita ang mga darating pang panahon, but they will still move forward. Kung nakaredy ka na, pumalakpak ka kay Lord. At sabihin mo ng malakas, ako yun. Sabihin mo ng malakas, Amen. I am moving. Salamat, Lord. We seal every prayer and declaration by your blood.
To you all the glory and praise. In Jesus' name. Amen and amen. To God be the glory. Happy anniversary once again. J.A. Juan Lucban.